Ayan. So ayan mga kadesenyo, nag-overhaul tayo ngayon ng multicab dahil yung multicab natin na ginamit ay naubusan ng langis. Alright. At nag-stack up yung makina. Kaya ito, pinaklas na natin yung makina. Wala na, tinanggal-tanggal na natin. Tanggal na natin ang kamagtaggan niya. Nagsiraniko na tayo. Tignan natin kung nabaluktot ang mga connecting rod. Tsaka piston, baka basag ang piston na ito. Tsaka sana hindi naman. Para hindi malala ang gastos. Pag-practicean natin. Ganyan talaga pag may sasakyan ka, kailangan mong mag-practice magsiraniko. Nang sa ganun ay hindi ka mapagastos sa labor. Ayan. Yan, expert naman tong kasama natin eh. Yan, expert yan. Expert sa siraan ko. Hindi mo baglang ng mabiyerte ate boy. Kati mo na. Simon. Yo, nalayo dyan. May isa. Yung highlights. So, ayan mga kadesenyo. Ayan. Sa araw natin, hindi muna tayo kadesenyo. Mga kamekaniko muna tayo kasi itong ino-overhaul nating multicab. Ayan. Nakita na natin kung ano yung sira. Ayan. Pagkatapos nating kalasin yung kanyang makina, ito. Basag. At baluktot ang kanyang connecting rod. Yung isa lang naman. Ewan ko tong dalawa. Kung okay pa, papacheck natin mamaya dun sa kasamahan nating mekaniko. Pati yung mga bearing. Ito na yung mga main bearing nito. Papacheck natin, ayun, ito. Sa mga bearing, papacheck natin mamaya kung okay pa. Tapos yung sleeve, kung walang gasgas, kung hindi nagasgasan o sa bagay, hindi naman sana. Pero parang may basag yung ano. May basag yung black. Yan, basag. Kita ba? Basag. Tignan natin kung anong rangkon na ito. Basag eh. Yun, yung problema dito sa multicab. Makina ng multicab. May basag sa loob. Hintayin natin yung mekaniko. Makasama natin kung ano talaga yung pwedeng gawin dito. Ayan, nakakalas na natin lahat. So ayan mga kadesenyo, kamekaniko. Ayan, kamekaniko muna tayo ngayon, no? So ayan, nakakuha na natin yung pinamachine shop nating black. Tapos yung ating head, no? Cylinder head. So ayan, sabi nila nakauno na daw to. Sila na din nag-assemble. So yung pinagawa ko dito kasi nga natamaan yung kanyang crankshaft. Ayun yung old. So hindi na masolusyonan kasi masyado na malalim, no? Malalim yung uka. Kaya bumili lang tayo ng bago. Kaya ang ginawa dun sa machine shop ay ayun yung fitting ng kanyang sigunyal, no? Kailangan kasi i-fit yun dun sa main bearing tsaka sa may Conrad bearing. Tapos kasi ang nasira sa ating makina, yung kanyang nabasag yung kanyang isang piston at tinamaan na rin yung kanyang sleeve, no? Kaya napalitan yung sleeve, cylinder sleeve niya napalitan. Bali sleeving, reboring, tapos honing, tsaka reface, and then linis. Ayan. Oh, baro. So bibilin pa natin ito. Nasa mahigit 1,000 pa ang kanyang clutch disc, oil filter, timing belt, fan belt, oil, yung gear oil, tapos oil mismo ng makina. Ayan, no? So ito mga kamekaniko, ayan, no? Nakasemble na natin yung kanyang black
Ayun, nakabit na natin yung lalagyan ng langis dito Low sa battery. baba. Please charge. Nakabit na natin yung ibang gear. Ayan. Tapos ito yung mga ibang piyesa niya. Ayan, nilipat natin kasi mainit na dito, no? Nilipat natin doon yung iba. Ayun yung cylinder head. Ayan. So ito pala yung napalitan, no? Sinabi ko dun sa isang video natin ito. Yung sigunyal o crankshaft. Tsaka yung mga set ng piston ring. Inamayam. Ayan. Sinarteme. So, sobra. Bino mo din pinandiya. So, habang kinakabit yan, yung sa makina, ayan, ina-assemble na rin natin o ito, kasi medyo luma na yung chassis, ayan. May mga butas-butas na katulad nito. Kaya tatapalan natin yan o weldingan natin. So, ayan. So, yun lang. At mga kamekaniko, ito yung newly overhaul natin na multicab, no? Recondition. So, kaya nating in-overhaul to kasi kumatok yung makina, naubusan ng langis. Ayan. Hindi na tayo kumuha ng mekaniko. Tayo na lang, no? Tsaka yung isang kasama natin, o yung kapatid natin. Kapatid ko na may alam sa makina, ang kinuha ko na lang na kasama ko sa pag-overhaul nito. Dali, baba ko lang yung cellphone. Pakita ko sa inyo yung makina. Okay. Isa lang natin. Ayan. Init. So, ito mga design nyo, ha. Itong quad pala to, di ba? Suzuki F6A na multicab. So, yung napalitan dito ay ayan, yung piston. Yung set na piston. Tapos, sleeve. Yung isang connecting rod kasi yun yung damage. Although isa lang yung sirang connecting rod tsaka piston. Pag kasi bibili ng piston, kailangan set. Ang per-piraso lang yung connecting rod. Yung piston tsaka sleeve. Yung cylinder ay set yun na bibili kaya medyo mahal. Tapos yung crankshaft, no? Bali yung, hindi naman bali. Medyo damage na yung ating crankshaft. Pinakita natin sa machine shop. Mahirap na daw solusyonan. Kayang-kaya naman pero baka hindi rin magtagal, no? Ito yung sira. So, itong dito niya medyo maluwang na, no? Tapos syempre kapag papalitan mo yung mga yan, pati yung mga main bearing, kung Conrad bearing, mapapalitan din yung mga yon. Kaya isa rin yun sa dagdag gastos natin, kaya yung mga seal, yung mga gasket. Ayan. Tapos yung seal pack natin nung Thursday, ang hirap panda rin. So, hinanap natin o troubleshoot natin kung saan yung posibleng problema kung bakit ayaw mandar. So, connect natin dun sa may distribution. Ito, yung kanyang high tension wire, wala lumalabas na kuryente. Tapos, connect natin sa distribution coil. Ayun, yung sira, distribution coil, tsaka medyo yung contact ng ating tension wire, kaya pinalitan natin. At nung sinalpak natin yung bago, ayun, one click lang, wonder na, nandun yung bago. Distribution coil nito. Tapos, okay, and ang gagawin natin dito, i-break in natin. Ayun, monitor natin yung andar. No, kung hindi magbabago. Pinag-aralan lang pala natin to. Ang basehan lang natin sa paggawa dito ay ito, pinanood lang natin sa ayan, YouTube University.
So, yun lang tayo nagbase kasi wala tayong ganong alam sa yan makina, kaya pinanood na lang natin. So, ayun, yung resulta maganda naman, no? Yan, napa-under naman natin yung makina. Nakuha naman natin yung sa timing. Kasi may mga timing to, yung timing ng crankshaft, sa timing belt, tapos yung kanyang sa na-konektado sa kanyang camshaft, no? Crankshaft, camshaft, tapos yung timing ng distributor cap. Ito, yung distributor. May timing din yan. So, yun yung isang nagpatagal sa atin, yung pagtatiming. Tinignan naman natin. Sa ngayon, wala nang leak. Pero kahapon, nung tinesting natin, nagkaroon siya ng leak ay langis. Ayun do, sa may tubig na papunta sa makina dahil dun sa medyo maluwag yung gasket. Kaya pinalitan natin. Sa ngayon, okay naman. Pinandar natin kagabi, nirog test natin. Okay naman. Ayan. Ito, ayun. Monitor lang natin yung andar. So, mga isang oras na higit ko na siyang pina-andar mula kanina para ma-monitor ko yung andar niya. So, yun naman yung kagandahan, no, kapag medyo malikot yung imahinasyon. Ayan. Ito pinapakita ko lang sa inyo na kahit sino, no, kung gugustuhin mo ay magagawa mo yung mga bagay-bagay. Sabi nga nila, everything you want is in the other side of your fear. So, minsan yung takot natin, yun yung mahadlang sa mga gusto nating makamit o malaman. Yung takot tayo na mas lalo masira, ayun, hindi natin masusubukan o magagawa yung mga bagay na gusto natin gawin. Ito, tinanggal natin yung takot natin na baka lalong masira, no? Naniniwala tayo kasi na lahat ng bagay ay magagawa ng solusyon. At sa makina ng sasakyan, kahit gaano pa ang sira ng sasakyan, hanggat may piyesang nabibili o may papalit, magagawa at mapapaandar. Ayan. Pinamasin shop natin to kasi yung sa fittings, tapos may tama yung sa may block. May machine shop naman, kaya pinamasin shop natin. So, machine shop na gumawa ay si De La Cruz, De La Rosa machine shop. Meron siyang pwesto dito sa Tuguegarao, no? Tuguegarao City. Ayan. Yun, mga ka-mekaniko, no? Mga ka-design. Satisfied naman tayo sa ating nagawa. Napagalan natin ang makina. Sa totoo lang, wala tayong kalam-alam talaga sa makina ng sasakyan. Pero sa ngayon, ayun, alam na natin. At yan ko lang nalaman yung iba't ibang pyesa o pangalan ng pyesa ng sasakyan. Dahil sa ating pagsusearch, no? Nakakatuwa lang na may natutunan tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. So, kung hindi ko matukto ay wala tayong alam-alam sa basta patakbo lang tayo ng patakbo sa makina o sa sasakyan. Wala tayong kaalam-alam sa mga bagay-bagay na nasa kanyang makina. So, yung mga dapat nating ingatan habang tayo nagpapatakbo. So, kung bago naman yung sasakyan nyo, brand nyo, wala namang problema. Pero, siyempre, kapag tumagal, lumuma, napansin nyo yung mga kakaibang tunog ng makina. Kung naman kayo sa makina, yun yung problema na. Yung mga design, pag-goal natin ng F6A machine. Yung wiring, may mga wiring, no? Mga putol. Naka-connection, linya na, pero wala naman siyang kung saan siya. Check natin yung linya para sa susunod nating gawin. Yun. Salamat mga kasinyo, pagsubaybay. Kung may mga katanungan kayo sa mga
pyesa lang sasakyan ng F6 at magkano yung mga ginastos natin. Mag-message lang kayo o mag-comment lang kayo.